Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan i-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pilipinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang. Good news, Malacanang PBBM sa Davao kinausap mga Duterte. Nagkaisa na PBBM PRRD BP Sara. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Pinas News Insider. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Sa iba pa nating pangunahing mga balita, nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao sa ibang parte ng Pilipinas. Natigil na ang mga kanilang ginagawang panawagan. Siniguro ng Pangulo na mabibigo ang panawagan na ito dahil nakaangkla ito sa maling basehan at taliwas sa itinatakda ng ating konstitusyon. Ayon sa Pangulo, ang mga lider na anya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang tumatanggi sa proposal na paghihiwalay nga ng naturang lugar. Maging ang iba pang mga political leaders sa rehiyon ay tutol rin sa nasabing panawagan. Pagbibigay din ng Pangulo, mayroon ng tunay, epektibo at gumaganang local autonomy sa ating bansa, lalo na sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Ito ay hindi nakukumpliso ang national integrity ng ating bansa. Sabi pa ng Pangulo, ang paghihiwalay sa Mindanao ay hindi bagong Pilipinas sa hinihubog ng Marcos administration, lalo't pagkakawasak-wasak lamang ang isinusulong ng mga panawagang ito. Ang konstitusyon anya ay nananawagan ng pagkakaisa at pagiging undivided ng ating bansa. At walang anumang nilalaman ng konstitusyon sa pumapayag na paghihiwalay ng anumang bahagi ng Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. For it is my sworn duty as elected President to preserve and defend the Constitution, and also to ensure that laws, especially the fundamental law of the land, are faithfully executed. And we must allow this healthy and democratic debate to rage on, engaging and informing the minds of our citizenry, especially since the socio-economic development of our country is directly involved. Inyong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagpapatuloy ng ating may init na balita sa oras na ito, abay naging agaw pansin at mistulang natuldukan ang ilang isyu ng pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, ang pamahagi ng mga titulo ng lupa sa mga agrarian reform beneficiaries habang tinutugunan ang mga pangailangan ng Davaoenyo na nasalantan ng mga pagbaha sa naturang lugar. Magkasamang lumabas sa entablado ang mga opisyal para yan sa region-wide distribution of e-titles na pinangunahan ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III. Mismong pinamunuan ni Pangulong Marcos ang buong sangay ng gobyerno at pribadong sektor para palawigin ang mga suportang serbisyo ang mga bagong may-ari nga ng lupa at nakipagsanib puwersa kay Vice President Sara Duterte para pakilusin ang mga ari-arian ng gobyerno para makapagpadala ng mga pangunahing relief goods sa mga biktima ng baha sa may bahagi ng Davao de Oro at Davao del Norte. Matapos ipamahagi ang naturang electronic titles o e-titles sa 2,529 na agrarian beneficiaries mula sa 6 na lalawigan ng Davao Region, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. kung bakit dinala niya ang ilang kalihim ng iba't ibang ahensya na sina Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr. Pinuri ni Pangulong Marcos si Secretary Estrella at kupunan ng Department of Agrarian Reform sa pagpapabilis ng pamahagi ng electronic titles. Binanggit ng punong ekotibo ng mahigit 90,000 na e-titles ang naipamahagi sa loob ng 1.5 na taon ng kanyang termino. Nais naman ng punong ekotibo na makumpleto ng naturang ahensya ang pamahagi sa pagtatapos ng kanyang termino. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa Pangulong Marcos sa lahat ng suportang ipinaabot sa mga Davaoenyo, lalo na sa mga magsasakang benepisyaryo ng agraryo. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III. Ako ay natutuwa at dito sa bagong Pilipinas, napakalaki po ng ating pag-asa. Bakit po? Nakita ninyo,
dito sa Davao Region. Nandito po ang ating mahal na Pangulo. Nandito po ang ating Vice President. At kami po mga membro ng kabinete, tayong lahat, sama-sama tayo nang sa ganon lumipad ang ating bayan. Sama-sama tayo para umunlad ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries at lahat ng magsasaka sa ating bansa. Okay, latest update muna tayo. So, ang ating presidente at vice president ay nasa Davao Region. Good job! No? So, sana mas marami pang, di ba? Mas marami pang proyekto at pagsasamahan, no? Si President BBM and VP Inday Sara, lalo na pagdating sa Mindanao. It's good to know mga lods. Buti na lang. Ay bagong Pilipinas, isigaw ang tagumpay. Sabok ang liwayway, pandilay, iwawagayway. Mula Bukid, Bughaw, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Sa isip, sa salita at sa gawa, kaunlaray, abot tanaw. Bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Yeah! Bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Muling itanghal, bansa nagkakaisa. Bagong Pilipinas, bagong pagkaisa. So yan, kitang-kita, no? Talagang Mula sa may kapal, bagong nag-uusap nga sila, mga karibin natin, ha? Ito yung BBM na gusto namin, di ba? So nabigay na naman sila ng lupa, no, sa mga kababayan natin, no, sa Davao Region. And sana mga lods, no, sana opportunity na rin na nasa Davao si PBBM. Sana opportunity na rin yan, no, para mas mag-usap, no, sila former President Tatay Digong, no, at para maayos na rin yung kanilang hidwaan at wala nang batuhan ng kung ano-ano pa. And sana, no, matigil na yung ambisyon at pinaggagawa ni Romualdez. Kasi yun lang naman ang rason bakit nagkakanda gulo-gulo tayong lahat eh. 'Di ba? Kasi may mga ambisyon kasi na dapat hindi muna, 'di ba? At dapat unahin muna ang bayan natin. And sana madalaw din ni President BBM yung mga naapektuhan ng kalamidad, no, sa Davao Region. Yon, malaking good news para sa mga taga Mindanao. Nagsimula na ang pre-construction activities ng Department of Transportation para sa Mindanao Railway Project sa Davao City, Digos at Tagum sa kabila ng paghahanap ng mapagkukunan ng pondo. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kasalukuyan silang naghahanap ngayon ng alternatibong mapagkukunan ng pondo kabilang official development assistance mula sa mga foreign government at international financial institutions. Sisimulan ng DOTR ang Phase 1 ng Mindanao Railway Project na may habang 100.2 kilometers na may 8 istasyon at may tinatayang project cost na abot sa 81.6 billion pesos. Nagsimula na rin ang ahensya sa pagbili ng lupa, pati na rin ang target alignment at tinukay na rin ang mga resettlement site para sa mga mapapalis sa mga residente. Liyembre ng nakaraang taon ang magpadala ng liham si Roy Finance Secretary Benjamin Jokno kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian na hindi na itutuloy ng Pilipinas ang pag-utang nito para pondohan ang proyekto. Layo ng Mindanao Railway Project na pag-ugnayin ang buong isla ng Mindanao. Sa oras na matapos ang proyekto, inaasahan namang makakapagserbisyo ito sa halos 122,000 pasahero kada araw. Mababawasan nito ang oras ng biyahe sa pagitan ng Tagum City at Digos City mula 3 oras hanggang 1 oras na lamang. Ayan, no? So buti na lang ay itutuloy na ang railway project dito sa Mindanao. Although may konting aberya pagdating sa negosasyon between China and Philippines kasi before, ang China sana ang magpopondo, no, ng railway project dito sa Mindanao, no, which is may konting, 'di ba, may konting problem lang. And good thing right now, narinig natin na itutuloy pa rin siya at sisimulan na. Ito lang mga lods ang maganda, no? Yung equally distributed and at the same time equal, no? Luzon, Visayas, Mindanao sa pagdating sa infrastructures, no, sa development,
sa innovations, no? Sana talaga hindi mahuhuli ang Mindanao. 'Di ba? Yun lang naman yung inaaray natin dito eh. 'Di ba? Yung mga projects dito, innovations dito, infrastructures dito, 'di ba? Yung mga quality projects. Yun lang naman, no? Yun lang naman ang gusto rin namin mangyari dito sa Mindanao, no? Which is nangyayari na sa Cebu and lalo na sa Visayas at nangyayari na rin sa Luzon. Kaya it's a good news for us, no? Na ipagpapatuloy ang railway project dito sa Mindanao. Let us direct our attention on screen for a short audio-visual presentation and take a stroll down memory lane as we trail through the DOTR's history track, its vision, mission, and purpose. The Department of Transportation and the country's transport systems continue to evolve over the decades since it was established in 1899. Over the past 125 years, the Department of Transportation continues to serve as the government's primary transport policy, planning, coordinating, and implementing agency in the promotion, development, and regulation of dependable and coordinated transport networks. Under President Ferdinand Marcos Jr., the DOTR has been relentless in improving the country's public transport system. Transformation of the country's transport system is in full swing. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Full speed ahead. In his first State of the Nation address, President Marcos directed the Department of Transportation, full speed ahead. In compliance, the department set the goal of elevating the country's transport systems to global standards. As one of the lead agencies implementing the Build Better More infrastructure development program of the Marcos administration, the Department of Transportation and its attached agencies is fast-tracking the completion of projects in the aviation, maritime, railways, and road sectors. In the aviation sector, the DOTR launched the rehabilitation and modernization of various airports, starting with a public-private partnership of the operations and maintenance of the Ninoy Aquino International Airport, improvements at Clark International Airport, ongoing land development works for the construction of the new Manila International Airport in Bulacan, and PPP of the operations and maintenance of the Laguindingan Airport and Bohol Panglao International Airport, construction of greenfield airport projects such as the Bukidnon Airport, New Dumaguete Airport, New Zamboanga Airport, General Santos, Virac, Puerto Princesa, Ormoc, Calbayog, Cataraman, Butuan, Camiguin, Tacloban, Davao International Airport, and several more airports for development. Teka lang mga karabin natin ha. Mukhang may mali ha. I mean, yung ibang pinangalanan no, na mga airports, dati pa naman po yan eh. Ha? Sa panahon pa po yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon nga lang siguro natapos. Kasi dito sa amin, no, pinangalanan po yung lugar namin na yung airport. Pero sa panahon pa po yan ni ni Pangulong Duterte. Ha? Medyo natapos na nga. Pero sa panahon pa yan ni dating Pangulong Duterte, dapat, di ba, yung credit po nila, talagang yung, sa bagay, mga karabin natin. Pero sa totoo lang, pinangalanan po yung lugar namin dito, pero, ako, witness po ako dyan, na sa panahon pa po yan ni Pangulong Duterte. Promise. Ewan ko, kung napangalanan po yung lugar ninyo, i-comment nyo nga po kung itong mga ito nasimulan or sinimulan sa panahon ni PBBM. Ako hindi ko naman tinitira, no, mga karabin natin. Pero, kasi, mali naman kung si dating Pangulong Duterte yung nag-umpisa, diba? Tapos sa kanila lang i-credit. Pero dati pa yun, natapos na yun sa panahon pa ni Duterte. Ni Pangulong Duterte, mga karabin natin, natapos na po yung dito sa amin. Pero ngayon, nandyan credit nila, nasa kanila daw. Well, anyway, parehas naman kayo sa gobyerno, okay lang siguro yan. Pero at least, diba, respeto naman. Meanwhile, major leaps have been achieved in the railway sector. Construction is in full swing for the North-South Commuter Railway, LRT1 Cavite Extension, MRT7, and the Metro Manila Subway. Upcoming rail projects for implementation soon include MRT4, South Long Haul Railway, Mindanao Railway Phase 1, Subic-Clark Railway, among others.
Embedded in the massive railway system development is the development and improvement of competencies of human resources through the Philippine Railways Institute. Under the road sector, the DOTR is continuously implementing the Public Utility Vehicle Modernization Program to reform and improve the public transport operations in the country, complemented by the Service Contracting Program and the Fuel Subsidy Program. The DOTR is also promoting the use of active transportation through the establishment of bike infrastructures nationwide. Aside from this, the sector will also build the EDSA Greenways project to conveniently connect MRT3 to other modes of road transport using elevated and eco-friendly walkways along selected segments of EDSA. The agency's road sector is also improving land transport in Metro Manila's R3 with the EDSA busway, in Cebu City with the Cebu Bus Rapid Transit, and in Davao City with the Davao Public Transportation Modernization Project. DOTR's maritime sector, composed of the Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority, Philippine Ports Authority, and the Cebu Port Authority, have been relentless in upgrading numerous seaports and ensuring the coastal cities and communities are competitive for trade, investment, and tourism. These transport infrastructure initiatives created an overarching spectrum of opportunities for the country's economic development by addressing transport bottlenecks and gaps. The Department of Transportation has been consistent with its trust and long-term outlook by investing in mobility and connectivity across the archipelago. Secretary Jaime J. Bautista remains laser-focused on the goal: provide comfortable, accessible, safe, sustainable, and affordable travel experience for all. Juncture, may we call on the Vice President of the Republic of the Philippines and concurrent Education Secretary, Honorable Sara Z. Duterte, to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education, Sara Duterte, for your kind introduction. Oh, please take your seat. The lead agency in this very forward-looking and progressive project, our Transportation Secretary, Secretary Jimmy Bautista, and quietly sitting here on the end is, playing a very important role, is Secretary of the Department of Budget and Management. So yan mga karabin natin, magpapakilala pa yan, haba na yung video natin, no? Well, anyway mga karabin natin, sana nga magtuloy-tuloy po itong ano nila, no, na itong magandang relationship, no, ni Vice President at ni President Bongbong Marcos Jr. Yan, nagsama ulit sila dito sa isang event na ito, no, kung saan nakikita naman po natin na masaya silang dalawa, right? Na-shock lang ako kanina mga karabin natin, pasensya na po kayo, na-shock lang talaga ako kasi yung project na yun kay dating Pangulong Duterte pa. Tapos credit po nilang sa kanila. Well, di ba? Ang ano ko lang sana naman irespeto niyo naman si dating Pangulong Duterte kasi siya naman po ang nagsimula. Pwede niyo naman sabihin nga sinimula ni dating Pangulong Duterte at tinapos ano, di ba? Pwede ba yung gano'n? Pero actually tapos na po yun before pa mag-end yung term ni dating Pangulong Duterte, I think na-inaugurate na po yan yung airport dito. Ano po sa palagay nyo mga karabin natin, na pangalanan din ba yung mga airport ninyo na dati pang gawa ni dating Pangulong Duterte at ngayon ay credit din? Well anyway, may kanya-kanya naman po tayong opinion. Ang importante po ay magkasama sila, no? At this is a good start again ulit, di ba? Kasi sa dami pa naman ng pinagdaanan ng dalawang ito, kailangan din ng mag-start ulit. Yan Dahil mga karabin natin, ano naman po ang reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Maraming salamat po.